there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos. Because according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non-Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Senator Sherwin is actually correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaring makatanggap ng DSWD-AX, kalaban pa ng Pilipino para cash for work dole tupad, na pwedeng maging mga halal or even appointed officials. And Sherwin mentioned, again, maging pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito. Kayo ba ay nagkakonduct na ng mga investigasyon sa PSA sa mga maaaring napasukan ng mga tao nyo ng sindikato na nagbibigay ng peking birth certificate? May natuklasan na ba ho kayo o wala pa? Or kung ito ba ay napag-usapan na sa nakarang hearing o inamin na ninyo, pakiulit lang po yung sagot. Salamat. Opo. Magmula po nung tama po kayo, Honorable Senator Ligarda, na magmula po nung budget hearing, ito po ay napag-uusapan na yung mga irregularidad ng mga pag-issue ng mga peke na mga dokumento sa including po yung birth certificate. And we have already conducted our own investigation, and based on our investigation, certainly we have determined three kinds of fraud here. Number one is that the first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pag-tamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po dun sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, opo, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede nakasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga sinumpo ang mga
responsibilidad sa ating ahensya. Actually po, meron na po tayong mga final na mga administrative cases sa mga iba. Ito naman po, kasi po marami po doon sa mga kaso na ito ay ito po yung mga negligence doon sa kasi po minsan may mga nawawalang mga security papers. So ito po, kapag may nawala po kasing security papers, po pwede po kasing on the loose yung security papers na to at maaaring papasakamay doon sa mga mamimeke. So sa mga nawawalang mga security papers, kung sino po yung mga may responsibilidad na tsakin na hindi mawawala yung security papers ay inimbestigahan po natin to at nag-file na din po ng karampatang charges. For a yield back, thank you for your patience. There were 308 fake birth certificates that you said were issued that were used for Philippine passports in 2023. So I would assume that the DFA had canceled their passports, right? And I would assume that you had filed cases or even invalidated the fake birth certificates, right? Was this answered earlier? Yung mga peke po na nakalusot ay you deemed it fake, and what was done with it? And then DFA, you canceled the passports of these 308 na natuklasan nyo. Paano pa yung hindi pa natuklasan? Based dun sa mga ni-refer ng ating pong mga different partners like DFA and also of course yung mga in-endorse na rin po ng Senate and other government agencies po, dun sa first batch po na yung 7 na foreigners, 6 of these have been blocked for copy issuance, Madam, because yun nga, based sa findings ng aming investigation, fraudulent yung registration, delayed registration nitong mga ito. But we have an ongoing investigations po at ongoing po itong mga to. There are some that have already submitted yung fact-finding, ma'am, but we are waiting for the final report before we can cancel or block po yung mga copy Where are issuance. these 308 foreigners as of now? Mawawala na yan. Mag-disappear na yan sa mga bundok natin. Where are they? Well, different parts of the country, Madam. Some parts in the NCR, in Davao, Zambales, Bulacan. Some parts po nandun. So, yung aming pong field offices, What including nationality are they originally? mostly yung mga reported, Senator, are Chinese nationals. There's really a syndicate. It's very clear. I don't even need a committee report from our hearings. You know, there's very clear na pasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. I'll get to that later. So, Madam Chair, I would request the PSA to give us an official report, not just on the 308 and the DFA as well, but all the other 1, 2, 3 of identity theft, a complete report to the committee. Specific to passports, we have requested verification for 100, at least from 2023 to as of recent, more than 100 birth certificates specific for passports. Of these, we have already determined that 60 are fraudulently acquired. Of this 60, we have now canceled 55 passports. 308 did not apply for Philippine passports. It's all in todo po yung nakwan for all consular services in the DFA, pusti, other purposes. But specific for passports, as of 2022, we have referred 100 plus. But have you coordinated closely with PSA so that all of their findings regarding fake birth certificates and those who applied for passports and looking forward, they may apply, dapat i-blacklist na nyo at i-cancel na lahat ng passports mula nung natanggap nyo yung impormasyon na peke ang birth certificate? Yes, ma'am. We every time that there's a person suspicious to us, we immediately refer to PSA. Upon their verification, either kung hindi pa nakapag-apply ng passport, because we captured the biometrics. Once we captured the biometrics and we found it as fraudulent, we tag it as immediately as fraudulent so they won't be able to apply in other
DFA offices. At the same time, if there are indeed, for example, known cases na na-issue ng passport, we immediately have these passports canceled. And we report it to the different government, the different agencies, especially to Interpol, para po sa border controls natin, alam nila pag dadaan po sa dadaan sa border controls, malalaman po na hindi po valid po yung mga passports na ito. Okay, since they committed this crime, we don't even need an investigation. Post it on social media because you email this. What if hindi nakita? Papalit-palit ang tao. Masama ba? Is this violation of the Data Privacy Act? No, they've committed a crime. So post it on Facebook. These are the 308 or more, or the thousands, fake birth certificates, wanted. Watch out. Government agencies, LGUs, etc. Cancelled birth certificates, fake. Okay? Passports are canceled for the following due to fake birth certificates. These are not applying, but if they apply, no, they cannot. So that we're forewarning other government agencies and maybe your satellite offices na hindi sabi nyo manned by DFA, but sometimes outsourced, dyan napapasukan. Because I trust so much the DFA that I don't think may sindikato dyan. Napapasukan, pag satellite offices, baka hindi nyo kontrolado yung mga supplier ninyo o kung sino nakakuha ng kontratang yan mag-satellite office. Is it wrong to post it on Facebook, online, so we see these wanted people? As we have recently circulated, at least when it comes to the canceled passports, we have already sent letters to AMLAC, to SEC, and we plan to also maybe once approved even to the LRA because of course especially pag lupa ang pinag-uusapan dapat Pilipino po ang may kwan yan. We just to ensure po na at least in the to the government offices na talagang importante ma-circulate po namin yung mga pangalan ng mga kanselado mga pasaporte. Regarding the passports dun sa though we will submit a report already regarding this, yung sa apat na nahanap sa Thailand. These are, I personally saw those passports kasi punta kami ng ASECO just recently to Thailand to look at these passports. These are tampered passports and as per records, declared lost to mga passports na ito. These are, I need to say, laughably, a poor attempt to pakita mo lang pangit na yung laminate, tampered talaga yung details. This is another issue that we're also trying to find out kung anong nangyayari sa mga lost. Pag na-declare lost ang passport, saan napupunta pa. But that's another matter. But as for those 4 passports, we will send a report, but we will have to declare na these are tampered passports declared lost.